Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin, kapapasok lang. Kumpirmado, good news, PBBM former President Rodrigo Roa Duterte, VP Sara nag-usap sa Davao, ICC bumaliktad Trillanes utak. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula dito kay Pinas News Insider. Yan, sa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos sumugod sa Davao, ICC. Walang puwang sa Pilipinas, kaya Marcos at Duterte nagkaisa na para sa taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa mga nagdaang araw, tila naging mainit ang usapan sa pagitan ng Marcos at Duterte. At kasama nga dito ang usapin patungkol sa ICC at ang umuugong na pag-aaresto di umano kay dating Pangulong Duterte, dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Tila pinangalanan kung sino ang nasa likod ng planong pagpaparesto di umano kay dating Pangulong Duterte. Ayon dito, si dating Senator Antonio Trillanes ang may gustong ipaaresto di umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag pa ni Attorney Harry Roque na ang dating senador na si Antonio Trillanes di umano mismo ang naging complainant sa ICC or International Criminal Court kaugnay sa naging war on drugs ng Administrasyong Duterte. At mismong si Trillanes ang nagsabi na tapos na ang ginawang imbestigasyon ng ICC at siguradong ang kasunod nito ay ang paghahain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. At bukod kay Trillanes, may tatlo pa di umanong source si Attorney Harry Roque na magpapatunay na totoong aarestuhin na di umano si dating Pangulong Duterte. Ipinunto rin ni Attorney Harry Roque na kung sakaling aarestuhin ang dating Pangulo ay sigurado di umanong magkakagulo ang Pilipinas dahil ngayong umuugong pa lamang na aarestuhin ang dating Pangulo ay marami na agad ang nagpahayag at nagpaabot ng kanilang suporta. Ano pa kaya kung ito ay magkatotoo na? Baka magka-people power na. At sa gitna ng impormasyon na may warrant of arrest na di umano ang dating Pangulo mula sa ICC, ay nagbanta ito na babarilin niya ang susubok na umaresto sa kanya at mahuhuli lang daw siya kapag siya ay namatay. At sa isang radio interview kay dating Pangulong Duterte, sinabi nito na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC, na pareho ring sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. At ilang araw matapos banatan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos ay nagbigay ito ng isang pahayag na naniniwala ang dating Pangulong Duterte na walang kinalaman si Marcos sa warrant of arrest sa kanya. At sa kaugnay namang balita, Pangulong Bongbong Marcos muling nanindigan na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. At kung nandito aniya sa bansa ang investigador, ay walang ahensya ng pamahalaan ang magbibigay tulong sa kanilang investigasyon. At atin niyang matatandaan, kamakailan lamang pumunta ng Davao City si Pangulong Bongbong Marcos para magbigay katuparan sa malalaking proyekto at magpatuloy sa proyektong sinimulan ng Administrasyong Duterte. At sa kaganapan sa baluarte ng mga Duterte ay magkasama pa si Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos sa paglulunsad ng isang proyekto labis na makakatulong sa kababayan natin sa Mindanao. Kaya ayon sa ating mga kababayan ay tila isa itong sinyales ng muling pagkakaisa at pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Hindi man naging
maganda ang naging parinigan ng dalawang kampo ay tila muli namang umuusbong ang kapatawaran dahil sa kanilang hangarin na mapabuti ang bansang Pilipinas. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, adik lang ang ayaw sa war on drugs. Sa aming matino, pabor nga sa amin nagkaroon ng peace and order sa lahat ng barangay. Walang adik sa lansangan, Totoo po yan. masama. Kaya di tayo umuunlad dahil sa pakikialam ng mga dayuhan sa mga maling sistema na pinatutupad nila sa atin. Laging pabor sa kanilang interes at hindi interes ng mga mahihirap na bansa. Mahal na Pangulo, magsasalita po sana kayo ng madalas. Naniniwala po ako, sinisira talaga kayo ng mga malapit sa inyo. May tinatagong inggit at galit sa inyo. Solid pa rin ang unit team. Hindi nyo ito kayang buwagin. Magtiwala lang sa ating mahal na PBBM at mahal na Super Inday, Ma'am Sara. Ganyan po sana, Mr. President. Sasagutin niyo po sana lahat ng mga mahalagang issue na napag-uusapan o nangyayari sa ating bansa na kayo lang po ang maari makapagbigay linaw. Thank you, sir. Mukhang magkakaayos na si PBBM at Duterte. Yan ang totoong mga lider. Handang magpakumbaba at hindi pansariling interes ang iniisip. Inuuna ang kapakanan ng mas nakakarami. Kahit na may hidwaan, patuloy pa rin ang serbisyo sa taong bayan. Tunay na tularan ng dalawang magigiting na Pangulo. Parehong may totoong malasakit sa bayan. Hindi man pareho ang kanilang paraan sa pamamalakad ng bansa, pero isa ang kanilang layunin, ang totoong magbigay kaunlaran sa bansang Pilipinas at tiangat ang antas ng pamumuhay ng mamayang Pilipino. Unquote. Grabe talaga mga lods, no? Ang kagustuhan nilang mapadakip at mapabagsak si Tatay Digong. Imagine niyo, kasi imagine niyo mga lods. Yan, mga karbi natin, talagang binisto na nga dito, no? Kung sino nga ba ang utak. Eto na nga. Lumabas na po na si ex-senator pala ang may pakana ng lahat ng ito, no? Ang naisip ko lang, mga karbi natin, kung sino naman ang nasa likod, di ba? Si ex-senator Trillanes, ba? Kasi siya yung siya po talaga yung maingay, no? About dito sa ICC, kasi sila naman talaga nagsimula niyan, di ba? Kaya ang naiisip na lang tuloy ng ating mga kababayan kung sino ang nasa likod. Kasi pabigla-bigla itong si Trillanes, no? Sino kaya? Yan ang question. House of Representatives, pati Senado ay nag-file ng resolution, di ba? Para makipag-cooperate sa ICC. At para lang talaga mapakulong si Tatay Digong. Panoorin natin. Naghain na rin ng resolusyon sa Senado para himukin ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Duterte administration. Pero binatikos yan ng ilang senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mr. President. Isang linggo matapos ihain sa Kamara, naghain na rin ang parehong resolusyon sa Senado na humihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. Kaugnay pa rin ito ng sinasabing paglabag sa karapatang pantao noong panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ilalim ng kanyang kampanya kontra iligal na droga. Si Senador Risa Ontiveros ang nag-file ng resolusyon ngayong araw. Si Presidente mismo ang nangakong itataguyod ang karapatang pantao at ang high level of accountability sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. And cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. Grabe, hinimok niyang mag-cooperate. Alam niyo mga karbi natin, pag si Senator Risa Ontiveros po ang nagsasalita, parang, di ba? Parang wala pong naniniwala, di ba? Kasi isipin mo alam naman po natin na si Trillanes, di ba? Si Ontiveros, sila talaga itong, di ba? Mga galit to mga galit. Mga galit po ito kay dating Pangulong Duterte. Hindi nasagasaan, hindi natin alam kung nasagasaan or something na
Ano ba? Sagasaan ba sila ni dating Pangulong Duterte? Kaya ganyan sila? Well, talagang nasagasaan po ang mga dilawan nung nakarang administrasyon. Hindi po sila nakapurma. O kaya siguro ngayon, bumabawi sila. Dahil nga wala na po sa kapangyarihan itong si dating Pangulong Duterte. Pero, yan, may pero. Kasi hindi rin naman papayag si President Bongbong Marcos Jr. na ganun ang mangyari, di ba? Napagkasunduan na po yan bago pa man tumakbo ang Uniteam, no? Si PBBM at saka si BP Sara. Na ang ICC ay hindi po, no? Pwedeng makialam dito sa ating bansa sapagkat hindi na po tayo membro. Yan, Tayo sa mga dayuhan, sa mga hindi Pilipino, di ba? Grabe talaga. Imagine niyo, willing silang pumunta doon na level para lang talaga, 'di ba? Para lang talaga mapabagsak, no, at mapakulong, 'di ba? Si former President Duterte. Hindi na nila inisip ang dignidad, hindi na nila inisip kung ano ang risk na pwedeng mangyari niyan sa bansa natin. Wala naman sila nun. Basta sila, gusto lang talaga nilang patumbahin, no? Si Tatay Digong, grabe talaga. Sige lang, di ba? Mag-join force kayong lahat. Di ba? Kasi at the end of the day, sa mga nangyayari ngayon mga lords, nasa taong bayan pa rin. Di ba? Nasa taong bayan pa rin. Tayo pa rin Pilipino, di ba? Ang manghuhusga kung talagang nakatulong, di ba? At maganda ang war on drugs ni former President Duterte or hindi. So ayan mga karabin natin, ano po, husgahan nyo nga po yung naging war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ano po ang inyong masasabi? Well, ako, personally mga karabin natin talagang hanga po ako dun sa naging war on drugs. Kasi nga po, ilag po no? Yung mga dating mga loko-loko, sa mga barangay ninyo, sa barangay namin, sa lahat ng mga barangay, ay mukhang ilag po, no? Ano sila? Hindi po sila makaporma, no? Ng mga transaction nila. Diba? Tapos, kahit gabihin ka, okay lang. Kasi, safe ka pa rin makakauwi. Ngayon, diba? Ewan ko lang kung sa inyo, ganun rin Pero dito, pag gabi na, alams na. Huwag ka nang lumabas. No? Kung wala ka rin namang gagawin sa labas, matulog ka na lang. Diba? So yan, mga karabin natin, ano po ang inyong masasabi dito sa balitang ito, no? Binasura na nga at nalaman na kung sino. O yan, Trillanes at mga Dilawan pala ang mga nasa likod dito. Ang problema, kasi nagsimula yung ano nila sa, 'di ba, sa House of Representatives, 'di ba? Doon po nagsimula yung mga resolution, tapos bigla na lang sumulpot itong si De Lima, Trillanes, no? At nakisabay naman po si Senator Rizon Tiveros. Yung mga Dilawan, mga karabin natin, nakisakay sa issue ito, di ba? So, kung ano mo, kung ititrace mo talaga yung kung saan nanggaling yung ano sa ICC, no, yung issue, ibabalik ka pa rin sa House of Representative, mga karabin natin, di ba? Parang ganun po Parang itong mga nasa labas ng House of Representative, mga karabyo, parang mga attack dog na lang. Diba? Parang mga attack dog na lang sila na umaatake, no? At tumatahol sa tuwing nakakaamoy ng pera ba? Well, anyway, mga karabyo natin, naman po ang yung reaksyon sa naging balitang ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.